What's up horror fans? This is your boy, Cryptkeeper. At bago natin umpisahan ang napakalupit na kwentong ito, ay isang mabilisang channel promotion muna para sa kapatid natin sa community na si Pinoy Nightmare Stories. Matapos po kayong mabaliw sa story na to, ay maanong pakibisita ang kanyang channel. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ilalagay ko po ang link sa description box. Panigurado po akong magugustuhan nyo ang mga kwento sa channel ni Kuya Eric. Maraming salamat po. Nais ko rin pasalamatan ang mga solid na subscribers na walang sawang nakikinig, maging sa mga silent listeners na palaging nag-aabang. Maraming salamat po. Anyway, simulan na natin ang baliwan. Han, anong oras na ito pa rin yung benta natin? Ano ba yan? Kapag ganito ng ganito araw-araw, tuluyan na tayo malulugi nito. Han, relax ka lang. Dadami rin yun mamaya. Huwag ka muna mawala ng pag-asa. Ganito naman lahat, di ba? Kapag nagsisimula, makikilala rin nila tayo. Makikilala? Ruben, kailan pa? At ano yung sinasabi mo nagsisimula? Halos 4 na buwan na nating pinapatakbo ang restaurant na ito. Pero ganito pa rin, halos araw-araw lugi tayo. Kung bakit kasi puro puset ang tinda natin. Bakit ba kasi itong ideyang pumasok sa isipan mo eh? Pwede naman tayo magtinda ng ibang pagkain. Boss, mawalang galang na po. May suggestion po ako. Ano po kaya kung magtinda tayo ng barbecue? O kaya steak? Meron po kaming family recipe at handa akong i-share yon. Panigurado po akong papatok yon dahil luto ng lola ko yon. Napakasarap po nun kapag natikman nyo. Paniguradong hahanap-hanapin ng mga customer natin. Elton, ano bang trabaho mo rito? Boss. Waiter po. At tagalinis. Yun naman pala eh. Gampanan mo yung trabaho mo. Huwag kang sumasabat sa usapan namin. Han, I think that's a great idea. Bakit hindi natin subukan yung suggestion ni Elton? Malay mo naman, doon tayo pumatok. Han, pagtatalunan na naman ba natin to? Ayaw mo naman kasi magtiwala sa akin eh. Basta saan pat, makikilala din tong restaurant natin nang dahil sa mga kaibang recipe ko ng puset. Han, hindi na nga nagbabalikan yung mga unang kumakain dito eh. Siyempre, hindi naman lahat ng tao puset ang gusto. At isa pa, baka nagsasawa na sila. Dapat marami tayong ibang putahing paninda. Han, ang gusto ko kasi makilala yung resto natin sa mga unique na recipe ko ng puset. Gusto kong maging unique. Yung mga naiisip nyo, masyado ng common yan eh. Halos kahit saan ka lumingon sa paligid, ay puro ganyan ang itinitinda. Itong sa atin kakaiba. At saka may kumakain naman ah. O yan oh, may papasok na. Si inspector pala to. Tignan mo, o-order yan ng calamares. Paborito niya yun eh. Magandang hapon, Inspektor. Mukhang gutom na kayo ah. Calamares or adobong pusit? Ay nako Ruben, hindi. Kape lang ako. Yun lang yung pinakagusto ko rito sa inyo, yung kape. Yung brewed coffee nyo, isa nga. Inspektor, baka gusto nyong tikman yung bago kong recipe. Yung pinaupong pusit. Ay nako Ruben, bakit kasi puro pusit yung tinda nyo rito? Abay nakakasawa rin ha. Masarap din naman yung tinda nyo pero syempre, dapat meron din kayong tindang iba. Magsasawa yung mga tao niyan pag ganyan. Bigyan mo na lang ako ng kape. Isang masamang tingin ang ipinukol ni Esther sa kanyang asawang si Ruben. Ayaw kasi nito makinig sa kanilang suwestyon. May punto naman siya sapagkat unti-unti nang nauubos ang kanilang puhunan sa itinayo na lang restaurant. Halos araw-araw kasi ay palugi ang kanilang benta. Kung hindi nga lang maganda ang kanilang pwesto, ay tiyak malabong magkaroon sila ng customer. Ipinipilit kasi ng asawa niyang si Ruben
na puro pusit lang ang kanilang itinda. Hindi niya maunawaan ang asawa kung may nais itong patunayan o nagyayabang lang. Kahit papano ay may kasarapan din naman ang mga nilulutong puset ni Ruben. Sa katunayan, ang asawa niyang yon ang nagturo sa kanya kung papaanong magluto. Ngunit ika nga nila, hindi pwedeng araw-araw ay adobo. Magsasawa din ang mga tao. Lumipas pa ang ilang araw at nagpatuloy sa pagkalugi ang kanilang restaurant. Nahihirapan na silang magbayad ng mga bills tulad ng kuryente, tubig at higit sa lahat ay ang upa sa kanilang pwesto. Malungkot na umuwi ang mag-asawa sa kanilang bahay. Halos hindi nagkikibuan ang dalawa. Maya-maya pa ay hindi na nakatiis si Ruben. Nilapitan niya ang kanyang asawa upang aluhin. Han, pasensya ka na. Siguro nga may pagkakamali ako. Pero sana bigyan mo pa ako ng mga pagkakataon. Malakas ang pakiramdam ko. Papatok ang restaurant natin. Kailangan lang natin ng magandang marketing strategy. Hindi pa kasi tayo masyadong kilala eh. May naisip na nga akong paraan eh. Kaso, kailangan natin ng dagdag puhunan. Baka pwedeng hiramin ko muna yung savings mo. Ruben, ano ka ba? Halos lahat ng meron ako, naibigay ko na sa'yo. Pati yung mana ko sa mga magulang ko. Dito ko na lahat na ibigay. Tapos yung konti ko natitirang pera, ay gusto mo pang kunin? Ruben naman, hindi na ako papayag niyan. Papaano kung tuloy-tuloy ka malugi? Papaano na tayo? Saan tayo dadamputin? At isa pa, ilang buwan na tayong hindi nakakabayad ng renta. Yung mga frozen na puset, halos mabulok na doon sa freezer. Kasi hindi nabibili. Tapos hihiritan mo pa ako ng ganyan? Ayoko. Han naman, pangako ko sa'yo, babawi ako. Kailangan ko lang talaga ng konting panahon. Ay nako Ruben, ayoko na. Hindi mo pa pwedeng galawin yung savings ko na yon. Pasensya ka na, Han. Sorry. Sana hindi ka magsawa sa akin. Sana hindi mo ko iwan. Ruben, hindi kita iiwan. Asawa mo ko. Nangako ako sa harap ng dambana. Sa hirap at ginawa, sasamahan kita. At isa pa, ang laki na kaya ng utang mo sa akin, no? Bayaran mo yun, ha? Salamat, Han. Promise, babawi ako sa'yo. I love you. Isang gabi, matapos nila magsara, ay nagpaiwan muna si Ruben sa kanilang restaurant. Doon ay taimtim siya nag-isip kung ano ba ang kailangan nilang gawin upang maging maganda ang takbo ng kanilang negosyo. Maya-maya pa ay may dumating siyang panauhin. Nanlaki pa ang kanyang mga mata nang natanaw niyang pumasok ito sa loob ng pintuan. Ah, Mr. De La Cruz, kayo pala. Tuloy po kayo. Gabi na ah. Ano ho bang atin? Ano ang atin? Alam mo naman siguro kung ba't ako nandito. Aba Ruben, ilang buwan ka nang hindi nakakapagbayad dito sa pwesto. Hindi ba't binigyan na kita ng taning nung nakarang linggo? Ngunit hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabayad. Ah, Mr. De La Cruz, hindi niyo ho ba natanggap yung checking ipinadala ko sa opisina niyo? Cheque? Yung checking talbog? Hindi mo ba alam na pwede pa kitang idemanda sa mga ginagawa mong yan? Kailangan pa ba kitang idemanda bago kayo umalis dito? Pasalamat ka nga pinapaalis na kita. Kahit hindi mo na ako bayaran. Ang importante, umalis na kayo sa property ko. Inuubos mo na ang pasensya ko, Ruben. Huwag mong hintayin na magsama pa ako ng pulis dito. Mr. De La Cruz, baka pwede naman natin pag-usapan to. Kailangan ko lang ng konting panahon. Kahit konting palugit lang po. Huwag niyo naman pong gawin sa amin to. Medyo nalulugi lang po kasi ngayon yung restaurant namin. Pero babawi po ako. At kapag nakabawi po ako, mag-a-advance na lang ako sa inyo, Mr. De La Cruz. Alam mo, Ruben, hindi mo na pwedeng ipilit ang hindi pwede. Masyado ka ng abusado. Hindi na po pwede to. Ang ganda-ganda ng pwesto mo Nalulugi ka. Alam mo kung ano ang totoo? Hindi kasi masarap yung mga luto nyo rito. Kaya wala masyadong customer. Bukas na bukas, kailangan magsara na kayo. Kung hindi, mapipilitan ako magsama rito ng mga alagad ng batas. Maliwanag ba? Anong sabi nyo? Hindi masarap ang luto namin? Bawiin mo yan. Hindi totoo yan. Totoo naman Dahil kung masarap ang luto nyo,
Hindi kayo malulugi. Hoy taba, huwag mong binabastos ang luto ko Gusto mo ikaw katayin ko? Tarantado kang baboy ka. Aba, ikaw ba itong may ganang magalit? Bukas na bukas din. Sarado na tong restaurant nyo. Hoy taba, saglit lang, saan ka pupunta? Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Walang yak. Lapastangan ka. Hindi mo ako pwedeng insultuhin ng ganyan. Tatawag ako ng pulis. At sinisiguro kong makukulong ka. Kriminal ka. Mr. De La Cruz, saglit lang. Pag-usapan natin to. Hindi ko sinasadya. Mr. De La Cruz, saglit lang. Shit. Duguan at nagmamadaling umalis ang landlord niyang si Mr. De La Cruz. Sa galit ni Ruben ay hindi niya na napigilan ang kanyang sarili at bahagyang nasaksak niya ang may-ari ng pwestong inuupahan nila. Hindi niya kasi matanggap ang mga pang-iinsultong binitawan nito. Gulong-gulo si Ruben. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nagawa. Takot na takot siya. Ayaw niyang makulong. Ngunit ano pang magagawa niya? Nangyari na ang mga bagay na yun. Sinubukan niya pang habulin si Mr. De La Cruz. Balak niyang magmakaawa rito at dali na rin ito sa ospital. Ngunit mabilis itong nawala sa kanyang paningin. Kabadong-kabado si Ruben. Pakiramdam niya ay unti-unti nang gumuho ang kanyang mga pangarap. Nanlulumo pa siyang umuwi sa bahay at agad namang napansin yon ng kanyang asawa. Kinabukasan sa sobrang takot ay napagpasyahan muna ni Ruben na hindi pumasok. Nagdahilan na lang siya sa kanyang asawa na may importanteng lalakarin. Ipinaubayan niya muna rito ang pamamalakad sa restaurant kasama ng isang tauhan nilang si Elton. Esther, kape ka muna. Mukhang malalim iniisip mo Nasaan ba si Ruben? Bakit hindi siya pumasok? Ha? Hindi ko rin alam Pero sabi niya, may lalakarin daw siya. Hindi ko alam doon. Baka sobrang problemado lang. Dahil sa negosyo namin. Alam mo, Esther, sa tingin ko, walang mangyayari dito sa restaurant nyo. Iba kasi ang takbo ng isip ng asawa mo Lagi niyang pinipilit ang gusto niya, kahit hindi pwede. Alam mo, kapag napatikim ko sa iyo yung recipe ng lola ko, panigurado magugustuhan mo. Kaso, ayaw naman ni Ruben ng ganon. Gusto ko nga sanang subukan Baka sakali. Alam mo, Esther, walang mangyayari dyan sa gusto ng asawa mo. Tignan mo, unti-unti lang kayong nababaon. Ako, marami na akong plano at bala ko na rin magtayo ng restaurant. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Iwan mo na yung asawa mo. Walang mangyayari sa inyo. Paniguradong sasakit lang ang ulo mo dyan. Ikaw talaga, Elton. Masyado kang palabiro. Hindi ako nagbibiro, Esther. Seryoso ako sa mga sinasabi ko. Elton, kung may pangarap ka, maganda yan. Pero marami naman dyan ibang babae. Huwag na ako, kasi may asawa na ako. Panigurado magiging magulo lang ang buhay mo. Pero Esther, ikaw ang gusto ko. Ayaw mo ba sumama sa akin? Elton, pasensya ka na. May asawang tao na ako. Natutuwa ako kasi may pangarap ka. Pero buuin mo na lang yan. Kasama ng ibang babae. Ganun ba? Nauunawaan kita. Pero bago ang lahat, ipapatikim ko muna sa iyo yung recipe ng lola ko. Panigurado, magugustuhan mo. Baka magbago pa ang isip mo. Sira ka talaga. Huwag mong lalagyan ng gayuma yan At kung pasado sa akin, huwag ka mag-alala. Kukumbinsihin ko si Ruben. Salamat. Maya-maya nga ay inihain na ni Elton kay Esther ang iniluto nitong steak. Hindi makapaniwala ang ginang. Sobrang sarap nun at hindi niya maipaliwanag kung papaano ito niluto ni Elton. Sinubukan niyang tawagan ng asawa ngunit hindi niya makontak ito. At dahil doon ay nagpasya na lamang siya na isama na yon sa menu ng kanilang restaurant. Nakakasiguro siyang magugustuhan ito ng kanilang mga parokyano. Masusubukan niya yon sa unang customer nila at yon ay walang iba kundi si Inspector Villanueva.
ang pulis na yon ay regular nang tumatambay sa kanilang restaurant. Doon ito madalas nagkakape. Agad namang inalok ni Elton ng steak ang pulis. Kape lang sana ang orderin nito. Ngunit namangha siya at natuwa dahil may iba ng putahe na tinitinda sila Esther. Dahil doon ay napa-order na rin ng pulis. Nanlaki ang mga mata nito nang kanyang matikman ang steak na yon. Napa-order pa nga ito ng extra rice. Hindi siya makapaniwala. Sobrang sarap nun. Tinawagan niya pa ang kanyang mga kaibigan. Kailangan daw nilang masubukan ang bagong putahe sa restaurant nila Esther. Maya-maya nga ay nagsigdatingan na ang mga ito. Tulad ng inaasahan ay namangha sila sa lasa nun. Napansin din yon ng ibang tao na nadaan sa labas, kaya't isa-isang nagpasukan ang mga ito. Dabs to ah. Sino nagluto nito? Isa pa nga. Ang sarap talaga nito ah. Talaga sulit na sulit. Ngayon pa lang ako nakatikim ng ganito kasarap. Amoy pa lang. Solve na solve ka na. Grabe ah. Sino ba nagluluto dito? Grabe pare. Masarap talaga rito. Babalik ulit ako bukas. Isang order pa nga. Waiter. Pa-take out naman kami. 5 order. Thank you. Tuwang-tuwa ang kanilang mga parokyano. Sulit na sulit daw ang ibinayad nila sapagkat napakasarap ng tinda nilang steak, gayon din ng barbecue. Nagsabi pa ang iba sa mga ito na babalik sila at magsasama pa ng kanilang mga kakilala. Tuwang-tuwa si Esther sa mga naganap na yon. Hindi siya makapaniwala. Napalingon pa siya kay Elton at kumindat lamang ito sa kanya. Sa sobrang tuwa ay agad niyang tinawagan ang kanyang asawang si Ruben. Han, nasan ka ba? Kanina pa kita kinukontak eh. Ano bang ginagawa mo? Han, pasensya ka na. May inasikaso lang talaga ako. Kailangan kong gawin to eh. Ano ba kasi ang inasikaso mo? Halika na dito. Pumunta ka dito sa restaurant. Han, bakit? May naghahanap pa sa akin dyan? Anong naghanap? Oo, marami naghanap sa'yo. Ang dami nating customer. And guess what? As of now, ang benta natin ay nasa 20,000 na. Ha? Ano? 20,000? Paano nangyari yun? Basta, pumunta ka na lang dito sa resto, okay? Kailangan namin ng tulong mo. Sa tingin ko nga, kailangan natin magdagdag ng tao eh. Han, ano nangyayari dyan? Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Ibig sabihin ba niyan? Nagustuhan nila yung mga luto nating puset? Basta Han, pumunta ka na rito, okay? Sige Han, pupunta na ako dyan. Malayo pa lang ay nagtataka na si Ruben. Maraming ang nakaparking sa tapat ng restaurant nila. Hindi siya makapaniwala. Papaanong nangyari yon? Isa pa, ang kanyang iniisip maghapon ay si Mr. De La Cruz. Iniisip niyang may kasama na itong mga pulis na aaresto sa kanya. Hindi pa agad siya lumapit. Sinigurado niya muna na walang mga pulis na nakatambay sa kanilang restaurant. Kitang-kita niya naman na busy nga ang dalawa at maraming umorder. Nagtataka siya dahil sa mga oras na yon dapat sarado na sila. Pero hito't marami pa ring tao ang kumakain. Unti-unti siyang pumasok sa kanilang restaurant. Nagulat pa siya nang makita niya sa mga plato ng mga kumakain na hindi puset ang nakahain, kung hindi steak. Dahil doon ay nagmamadali siyang nagtungo sa kusina. Anong ibig sabihin nito? Ano nangyayari dito, Esther? Bakit hindi puset ang mga nakahain sa mga taong nakain sa atin? Han, maghunos dili ka. Nakita mo naman, ang daming kumakain. Gustong-gusto nila yung recipe ni Elton at ako ang nagluto nun. Ano? Elton, ang tigas din talaga ng ulo mo ah. Di ba sinabi ko na sa'yo na hindi namin kailangan ng suhestyon mo? Han, tignan mo. Ganito na karami ang kinita natin. Ngayong araw pa lang. Nanlaki ang mga mata ni Ruben nang ipinakita sa kanya ng kabiyak ang buong kinita nila ng araw na yon. Hindi siya makapaniwala, kaya't imbis na magalit kay Elton, ay nagpasalamat pa siya dito. Makakabayad na sila ng kanilang mga pagkakautang. Maya-maya pa
Nang silang dalawa na lang ang nasa kusina, ay kinausap niya ng masinsinan ang binata. Elton, pasensya ka na sa akin ha. Masyado kasi ako naging makasarili at hindi ko na nabigyan ng pagkakataon yung sinasabi mong recipe. Paano mo ba niluluto yun? Han, nasan ba kayo? Ang dami pang umu-order oh. Nagkukwentuhan lang kayo dyan eh. Bilisan nyo nga. Wala yun boss. Saglit lang. Kailangan ko na ulit magsalang. Pupunta lang ako sa freezer natin. Halika, sumama ka. Marami pa bang karne dyan? Marami pa to boss. Aabot pa to ng ilang araw. Sige, tutulungan na kita. Ano to, Elton? Ano tong ginawa mo? Bakit nandito ang bangkay ni Mr. De La Cruz? Huwag mong sabihin, diyan ka kumukuha ng karning ipinapaluto mo sa asawa ko. Bakit, Ruben? Hindi ka ba masaya? Dapat nga magpasalamat ka pa eh. Ako na ang gumawa ng solusyon sa problema niyong mag-asawa. Wala na ang tarantadong si Mr. De La Cruz. Tapos lumakas pa yung resto niyo. Hindi ka ba natutuwa sa mga nangyayaring to? Kriminal ka, Elton. Tatawag ako ng mga pulis. Kailangan mong panagutan tong pinaggagawa mo. Tatawag ka ng pulis? Sigurado ka? May maniniwala kaya sa'yo? Akala mo siguro walang nakakita sa'yo kagabi, no? Na sinaksak mo tong si Mr. De La Cruz. Para sabihin ko sa'yo, nakita ka ng ibang mga kapitbahay natin. Kaya nga hindi ka pumasok ngayon, di ba? Dahil natatakot ka. Pues ginawan ko na ng paraan. Eto na nga eh. At siya nga pala, may kondisyon ako 50-50 ang hatian natin dito Hindi pa pwedeng kayo lang nakikita. Napakawalang yamo, Elton. Hindi ko akalaing magagawa mo to. Sumakay ka na lang, Ruben. Total wala rin namang maniniwala sa'yo eh. Kasi pag tumawag ka ng pulis, ikaw agad ng suspect. Dahil may mga testigo. At isa pa, ang nagluluto ay asawa mo. Ako, alalay nyo lang ako. Hindi ako madadawit dito. Ikaw ang madidiin dito. Tandaan mo yan. Wala nang nagawa si Ruben kundi umayon sa mga nangyayari. Sa kabilang banda ay may katotohanan nga ang sinabi ni Elton. Ito ang gumawa ng solusyon sa kanilang mga problema. Isa pa ay nabunutan siya ng tinik sa lalamunan dahil wala na si Mr. De La Cruz. Lumipas pa ang ilang araw. Nagpatuloy ang magandang takbo ng kanilang restaurant. Dumami ng dumami ang kanilang parokyano. Mula sa 5,000 kita nila bawat araw, ngayon ay kumikita na sila ng hanggang 300,000 piso. Hindi na sila namumroblema pagdating sa karne dahil si Elton ang nagsusupply nun at silang dalawa naman ng kanyang asawa ang nagluluto. Kung saan kinukuha ni Elton ang mga bangkay ng tao ay wala na siyang pakialam. Ang importante sa kanya ay kumita ng limpak-limpak na salapi. Han, grabe. Tanghali pa lang. 200,000 ang benta natin. Sa tingin ko kailangan na natin mag-branch out. At saka magdagdag ng mga tao. Hindi na natin kakayaning 3 to. Han, tsaka mo na isipin ang mga bagay na yan. Madali na lang yan. Kailangan planuhin natin na maigi. Kasi naman Han, no? Kailangan marami na tayong tauhan. Nakakapagod din kaya magluto. Teka, nasa na ba yung mga karne? Nasa ba si Elton? Ako na nga ang kukuha sa rep. Teka lang Han, ako na ang kukuha ng karne. Basta pagka kailangan mo ng karne, sabihin mo lang sa akin. Mahihirapan ka pa. Ako nang bahala dyan, okay? Okay. Teka lang Han, nandiyan pala si Inspector Villanueva. For sure may takeout na naman to. Ha? Nandiyan si Inspector? Oo Han, lagi ka nga niyang hinahanap eh. Ikaw na kaya makipag-usap? Sige. Pero teka lang, kukuha muna ako ng karne. Inspector, kayo pala. Kumusta? Ano pong order nyo? Ruben, madalang na kita makita Busy ka ba lagi? Opo, busy ako doon sa kusina eh. Kasi ako po yung nakatoka ron. Ganun ba? Kaya naman pala eh. O diba tama ako? Buti na lang sinunod nyo yung suggestion ko. Tignan nyo, biglang lakas ng restaurant nyo, diba? Sabi ko sa inyo eh, kailangan may ibang putahe din. Hindi yung puro pusit. Oo nga, Inspector eh. Salamat nga pala sa suggestion mong yun. Okay lang. Anytime. Siya nga pala,
yung may-ari nitong pwesto nyo, si Mr. De La Cruz. Ilang linggo na pala siyang nawawala. Nireport sa amin ng asawa niya eh. Tapos dun sa kotse niya, may nakita silang mga patak ng dugo. Ayon nga sa laboratorio natukoy na nila na galing yon sa isang sugat at dugo yon ni Mr. De La Cruz. Natukoy na nga rin nila kung ano yung kutsilyong ginamit. Yung kutsilyo na yon parang pangkusina daw. At alam nila kung ano ang tatak ng kutsilyong yon. Kasi sikat yun eh. Pero ayon sa manufacturer nun, mga ilang dekada na rin na hindi na sila nagawa nun. Malapit na mahuli yung suspect na yun. Siya nga pala pupunta mamaya dito yung mga taga-forensics lab. Titignan nila yung mga kutsilyo nyo rito. Pero huwag kang matakot, ako bahala sa'yo. Hindi naman ikaw ang pumatay, di ba? Oo naman, Inspector. Ba't ko naman gagawin yun? Sobrang bait kaya ni Mr. De La Cruz. May utang pa nga ako dun eh. Pero nabayaran ko na. Sino kayang pumatay sa kanya, no? Matapos ang usapang yon, ay pinawisan ng malamig si Ruben. Halatang halata sa mukha niya ang pagkabalisa. Alam niya kasing mahuhuli siya ng mga pulis kapag nakita ng mga ito ang kutsilyong ginamit niya sa pagsaksak kay Mr. De La Cruz. Kahit hindi siya ang pumatay, ay iisipin ng mga ito na siya ang salarin dahil ang kutsilyong ginagamit niya ay minana niya pa sa kanyang mga lolo't lola. Sikat na sikat ang kutsilyong yon nung panahon ng mga ito. Kaya't kapag nalaman ng mga pulis na meron siya nun, ay automatic, isa na siya sa magiging suspect. Dagdag pa nun ay ang ilang mga testigong kapitbahay nila na nakitang nakikipagtalo siya kay Mr. De La Cruz. Hanggang sa masaksak niya nga ito ng bahagya sa tagiliran. Gulong-gulo si Ruben ng araw na yon. Ang buong akala niya ay ligtas na siya sa krimen na yon. Han, guess what? Binilang ko yung sales natin. Aabot na siya ng 400,000. Can you imagine that? Parang kailan lang. Tuwan-tuwa na tayo kapag nakaka 7,000 tayo. Ngayon, 400 na, Han. Han? Bakit parang tahimik ka? Is there something wrong? Wala Han. Huwag mo muna ako kausapin. Medyo masama yung pakiramdam ko eh. Tignan mo to, parang hindi nakikinig sa mga sinasabi ko. Esther, ano ba? Tigilan mo muna ako. Kulit-kulit mo eh. Sinabi nga masama ang pakiramdam ko eh. Bahala ka nga. Uuwi na ako. Kayo nang bahala dito ni Elton. Sige na, umuwi ka na. Baka gabihin ako. Marami pa akong asikasuhin dito. Muli na namang inatake ng pagkabalisa si Ruben. Nagpaiwan siya sa kanilang restaurant at maaga niya ring pinauwi si Elton. Muli na naman siya nag-isip ng paraan kung papaanong tatakasan ang gusot na iyon. Itinapon niya na rin ang mga kutsilyong ipinamana sa kanya ng kanyang mga lolo't lola. Muli na namang napaisip ng malalim si Ruben. Sino yan? Esther, ako to. Si Elton. Elton? Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Ruben? Nandun pa rin siya sa resto eh. Pwede bang makausap ka saglit? Papasukin mo muna ako. Ganun ba? Bakit ka ba kasi pumunta rito? Ano bang kailangan mo? Esther, tungkol kay Ruben to. Nag-aalala kasi ako sa kanya. Pwede ba papasukin mo muna ako para makapag-usap tayo na maayos? Dalawa na pala tayo nag-aalala sa kanya. Halika, pasok ka. Pinag-usapan niya ng dalawa ang napansin nilang kakaiba kay Ruben. Sinabi pa ni Elton na may binanggit daw sa kanya si Ruben na magpapakamatay ito. Kinuha pa nga raw nun ang baril ni Esther na nasa bag nito. Agad namang tumakbo ang ginang at pumunta sa kwarto upang tignan ang bag nito. Wala nga doon ang maliit na baril niya. Alalang-alala ito. Agad naman siya niyakap ni Elton at sinabing siya na ang bahala. Bahagya pa siyang nabigla dahil hinalikan siya nito sa pisngi. Esther, huwag ka mag-alala. Ako nang bahala. Aawatin ko siya. Tawagan mo na si Inspector. Baka kung ano pa mangyari, mahirap na. Paano? Aalis na ako ha. Sumunod ka na lang. Mag-iingat ka. O Elton, ba't bumalik ka pa? Kanina pa kita pinauwi ah. Anong ibig sabihin yan? Bakit? Tangan mo ang baril ni Esther.
Game over na, Ruben. Tatapusin na kita at magiging akin na ang asawa mo. Pati itong restaurant mo, magiging akin na. Walang yaka. Pagkatapos kitang tulungan, ito bang igaganti mo sa akin? Op. Ibaba mo yung kutsilyo mo. Papuputokan kita. Huwag ka magkakamali. Kung hindi, tapos ka na. Sa bagay, papatayin na nga rin pala kita. Walang yaka, Elton. Magbabayad ka! Buisit! Ba't ayaw pumutok nito? Tumigil kayo. Itaas niyo mga kamay niyo. Inspektor, salamat at dumating ka agad. Ito po yung baril. Naagaw ko to kay Ruben. Sinubukan ko siyang awating magpakamatay. Pero ako yung babarilin niya. At saka isa pa, nadiskubre kong pinatay niya si Mr. De La Cruz. Ano? Si Mr. De La Cruz? Pinatay ni Ruben? Oo, Inspektor. Esther, mabutit nandito ka. Maniwala ka, itong si Ruben ang pumatay kay Mr. De La Cruz. Ubod ka ng sinungaling, Elton. Kung may mamamatay dito, yun ay walang iba, kundi ikaw. Tignan nyo, Inspektor. Nababaliw na ang taong yan. Siya talaga ang tunay na killer. Tignan nyo yung rep. Punong-puno yun ng karne ng mga tao. Ah, ganun ba? Akin na yung baril mo. Ibigay mo sa akin yan. Pero, Inspektor, kunin nyo muna yung kutsilyong hawak niya. Baka bigla tayong patayin ng taong yan. Iabot mo na sa akin yan, Elton. Baka ikaw pa ang paputukan ko. Nagtataka man ay wala nang nagawa si Elton, kundi iabot ang baril sa pulis na kaharap niya. Laking gulat niya nang bigla siyang sinunggaban ni Ruben at sinakal sa leeg habang nakatutok ang kutsilyo. Ano, Inspektor? Tutuluyan ko na ba to? Inspektor! Inspektor! Tulungan niyo ko! Barilin siya! Barilin? Bakit ko babarilin? E di nawala na yung kinakainan kong masarap. At saka isa pa, kapag nagsara tong restaurant na to, malaking halaga ang mawawala sa akin. Inspektor! Anong ibig niyo sabihin? Esther! Tulungan mo ko! Akala mo siguro mapapaniwala mo ako, no? Alam ko naman na ikaw ang kumuha ng baril ko sa bag at hindi si Ruben. Kung bakit ko nalaman yon, ay simple lang. Alam ng asawa ko na hindi ako naglalagay ng balas sa baril. Kumbaga, pang-bluff ko lang to. Doon ka nagkamali. Anong ibig sabihin nito? Huwag niyo sabihin, magkakasabot kayo. Oo, Elton. Alam nila lahat ang nangyayari dito sa restaurant. At alam din nila na ikaw ang pumapatay. Sakto, paubos na yung karne natin sa rep. At ikaw na ang susunod na iluluto. Katayin nyo na yan. Ano pa hinihintay mo? Tapusin mo na yan. Marami pa tayong customer bukas. At ang karne niya ang bubusog sa kanila. Tama ka dyan, Han. At ang pera ng mga customer ang bubusog sa mga bulsa natin. Hindi ba, Inspektor? Mismo. Hindi. Huwag niyo gawin to. Huwag niyo akong patayin. Maawa kayo.